stress. Isa nga itong tahimik na mamamatay tao sa modernong buhay, hindi ba? Gusto nating magpanggap na ito'y panlabas, na ito'y ang ating trabaho, ating mga relasyon, ang ekonomiya, ang mga deadline, ang walang katapusang notifikasyon sa ating mga telepono. Sinisisi natin ang labas na mundo dahil mas madali itong harapin kaysa sa isang mahirap na katotohanan. Ang stress ay hindi isang bagay na nangyayari sa atin. Ito'y isang bagay na nangyayari sa loob natin. At kung hindi mo ito kontrolin, kung hindi ka matututong supilin ang ingay sa loob ng iyong sariling isip, kung gayon walang tagumpay, walang narating, walang halaga ng pera o pagkilala ang magdadala sa iyo ng kapayapaan. Patuloy na maghahanap ng paraan ang stress upang sumingit. Sabutahin nito ang iyong mga relasyon. Sisirain nito ang iyong kalusugan. Nakawin nito ang iyong oras, ang iyong kagalakan at kalaunan ng iyong buhay. Alam ito ng mga Stoiko ng higit kaninuman. Nabuhay sila sa panahon ng tunay na kaguluhan, mga digmaan, mga politikal na pagkakanulo, mga salot. Gayunpaman, sa paanuman, nagkaroon sila ng panloob na kalmado na napakalakas na halos parang superhuman sa pamantayan ngayon. Ngunit hindi ito superhuman. Ito'y resulta ng pagsasanay, pilosopiya, at isang walang humpay na pagtuon sa isang pangunahing ideya. Hindi mo makokontrol ang nangyayari sa iyo, ngunit ganap mong makokontrol kung paano ka tumugon dito. Si Marcus Aurelius, habang pinamumunuan ang pinakamalaking imperyo na nakita ng mundo, ay sinabi ito ng simple, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Isipin mo ito at makakahanap ka ng lakas. Naunawaan niya, ang isang bagay na madalas nating kalimutan, ang iyong isip ang iyong kaharian, ang iyong mga iniisip, ang iyong mga interpretasyon, ang iyong mga emosyon, ito ay nasa iyong kontrol. Ang mga bagyo sa labas ay hindi. Gayunpaman, tingnan mo ang paraan ng pamumuhay ng karamihan sa mga tao. Ang isang bastos na komento ay sumisira sa buong araw nila. Ang isang pagkaantala sa trapiko ay nagpapasiklab sa kanilang galit. Ang isang pagkakamali sa trabaho ay nagdudulot sa kanila na pagdudahan ang kanilang buong halaga bilang isang tao. Ang stress ang nagiging default na estado. Hindi dahil malupit ang mundo, kundi dahil ang kanilang panloob na mundo ay walang disiplina. Dahil ang kanilang mga reaksyon ay automatiko at hindi nasusuri. Dahil ibinigay nila ang kontrol ng kanilang kapayapaan sa mga hindi inaasahang pangyayari, sa mga taong hindi nila gusto, sa mga pangyayaring hindi mahalaga. Iba ang landas ng mga Stoiko. Nagsisimula ito sa radikal na responsibilidad. Kailangan mong huminto sa paghihintay na kumalma ang buhay. Kailangan mong huminto sa pag-asang magiging maayos ang pag-uugali ng mga tao ayon sa gusto mo. Kailangan mong huminto sa paniniwalang darating ang kapayapaan kapag ang lahat sa labas mo ay perpekto dahil hindi ito kailanman mangyayari. Ang mundo ay palaging magulo. Ang mga tao ay palaging hindi mahuhulaan. Ang buhay ay palaging magdadala ng kawalan ng katiyakan. Ang tunay na kalmado ay isinilang sa sandaling huminto ka sa pagsubok na kontrolin ang hindi makontrol at simula ng pagmaster sa iyong tugon. At paano mo iyon gagawin? Ang unang hakbang ay ang kamalayan. Karamihan sa mga tao ay hindi man lang alam ang kanilang mga reaksyon. Bumangon ang stress at agad silang tinatangay nito tulad ng isang dahon sa ilog. Kailangan mong matutong huminto upang makilala ang bugso ng emosyon nang hindi agad nagpapadala dito. Ang ikalawang hakbang ay ang perspektibo. Tanungin mo ang iyong sarili, sulit ba talaga ito sa halaga ng aking kapayapaan? Karamihan sa mga sanhi ng stress ay nakakahiyang liit kapag tiningnan mula sa malayo. Sa isang linggo, isang buwan, isang taon, hindi mo na maaalala ang kalahati ng mga bagay na pinagpupuyatan mo ngayon. Ngunit kung walang perspektibo, pinalalaki ng isip ang maliliit na problema at ginagawang napakalaking sakuna. Nagsanay ang mga Stoiko ng isang bagay na tinatawag na tanaw mula sa itaas, na iniisip ang kanilang sarili na nakatingin sa kanilang buhay mula sa mga ulap, nakikita ang napakaliit na kawalang halaga ng pang-araw-araw na mga pagkabigo. Mula sa pananaw na ito, ang iyong stress na isip ay halos nakakatawa. Isipin mong nagagalit ka dahil natapon ang kape sa iyong shirt kapag tiningnan mula sa kalawakan ng langit. Nagsisimula kang mapagtanto na karamihan sa mga bagay na nagpapahirap sa iyo ay hindi mahalaga. Ang iyong hindi nasusuri na isip lamang ang nagpapahalaga dito.
Ang isa pang pamamaraan ay ang itinuro ni Epictetus. Ang pagkilala sa pagitan ng kung ano ang nasa iyong kontrol at kung ano ang wala. Ang stress ay umuunlad kapag sinasayang natin ang enerhiya sa pagsubok na pamahalaan, ang mga bagay na hindi natin dapat pamahalaan, ang mga opinyon ng ibang tao, ang resulta ng mga pangyayari, ang paglipas ng panahon. Ngunit kung madidisiplina mo ang iyong sarili na tumuon lamang sa kung ano ang iyong mga paghuhusga, ang iyong mga desisyon, ang iyong karakter, kung gayon mawawalan ng kuko ang stress. Wala itong mahahawakan sa loob mo, at kung gusto mong mas palalimin pa ito, nagsanay ang mga Stoiko ng kusang loob na paghihirap. Hindi lamang sila naghintay ng mahihirap na panahon upang patibayin ang kanilang sarili. Hinanap nila ito, natutulog sa sahig, nag-aayuno, naglalakad, nang nakayapak sa taglamig. Bakit? Dahil alam nila na ang isip na sinanay na kusang tiisin ang hirap ay halos hindi magagapi kapag dumating ang hirap ng hindi inaanyayahan. Sa ating malambot na modernong mundo, kung saan karamihan sa mga tao ay nangingimi sa pinakamaliit na abala, ang pagsasanay na ito ay mas mahalaga kaysa dati. Sa pamamagitan ng kusang paghahanap ng kontroladong hirap, pinatatag mo ang iyong isip laban sa tunay na stress kapag ito ang pinakamahalaga. Unawain mo ito. Ang stress ay hindi lamang hindi kaaya-aya. Ito ay nakakasira. Ang chronic stress ay literal na muling nagpoprogram ng iyong utak. Pinapahina ang mga bahagi na responsable sa rasyonal na pag-iisip at pinapalakas ang mga sirkito ng takot at galit. Kung hahayaan mong maghari ang stress sa iyong buhay, gagawin kanitong mas mahina sa pagharap sa mga hamon, hindi mas malakas. Pagtatandaan nito ang iyong katawan, palalabuin ang iyong paghuhusga, at babawasan ang iyong potensyal. Bawat araw na hinahayaan mong kontrolin ka ng stress, sinasanay mo ang iyong isip na maging mas mahina. Bawat araw na pinagtagumpayan mo ito, sinasanay mo ang iyong isip na maging mas malakas. At ang lakas ang kailangan mo, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa lahat ng umaasa sa iyo. Ang isang kalmadong tao ay isang bato sa gitna ng bagyo. Sila ay isang leader, isang tagapagpatatag, isang pinagmumulan ng kapayapaan. Kung gusto mong tunay na paglingkuran ng mga taong pinapahalagahan mo, kung gusto mong mabuhay ng maayos at mamatay ng walang panghihinayang, kailangan mong itayo ang kalmadong iyon sa loob ng iyong sarili. Tandaan, hindi titigil ang buhay sa pagsubok sa iyo. Hindi ibibigay sa iyo ng buhay ang isang buhay na walang stress. Ang paghihintay niyan ay isang laro ng hangal. Ang tanging tunay na kapangyarihan mo ay ang pagbuo sa iyong sarili bilang isang tao na hindi kayang basagin ng stress. Isang taong sumasalubong sa kaguluhan ng may kalmado. Isang taong kayang ngumiti sa kahirapan dahil sinanay niya ang kanyang isip na maging kanyang kaalyado, hindi kanyang kaaway. Sa susunod na makaramdam ka ng labis na pagkabahala, huminto at huminga. Tanungin mo ang iyong sarili, kontrolado ko ba ito? Sulit ba ito sa aking kapayapaan? Nakakatulong ba ito sa akin na maging ang taong hinahangad kong maging? At kung ang sagot ay hindi, hayaan mo na ito. Hindi mo kailangang bigyan ng tugon ang bawat sanhi ng stress. Hindi mo kailangang ibigay ang iyong buong emosyonal na pamumuhunan sa bawat problema. Utang mo sa iyong sarili ang iyong kapayapaan. At kung makakapit ka riyan, kung mapoprotektahan mo ang kapayapaang iyon na parang nakasalalay dito ang iyong buhay. Dahil ito nga, kung gayon matutuklasan mo ang alam ng mga Stoiko. Ang stress ay hindi iyong amo. Ito ang iyong guro. At sa wakas, ikaw ay magiging malaya.